Gusto ko lang sana ipakita sa inyo yung itinerary na ginawa ko nung nagbakasyon ako sa Pinas. Bali, ang ginawa ko nga pala muna dito sa pag-book ng ticket is nag-request ako sa company ko na i-book ako ng flight from Dammam to Bangkok. At saka, yung pabalik naman is Clark to Dammam. So far, ang napuntahan ko na kasi is 2 bansa pa lang maliban sa Saudi. Bali yung Vietnam at saka Thailand. Ayoko sana puntahan pa ulit yung Thailand, pero ito kasi yung main international airport na pwede mong magko-connect dun sa iba pang mga bansa na gusto ko namang puntahan pa. Actually, ang plano ko sana talaga is pumunta ng Myanmar, kaso nilindol sila noon kaya kinancel ko yun. Gumawa ko ng ibang itinerary. Ang naging next target ko noon is yung Laos. And dahil ayokong bumalik ulit sa route kung saan ako nanggaling, kunyari Bangkok to Laos, tapos Laos to Bangkok, ayoko nang ganun. Kasi mahal din yung pamasahe kung kunyari babalik na ako ng Manila from Bangkok. So ang ginawa ko, dinaanan ko iba pang mga bansa. Kaya naging multi-country yung travel na nangyari. So yung naging lineup is from Bangkok to the 3 cities of Laos. Tapos nag-flight ako to Cambodia. Then nag-flight ulit to Malaysia, then Singapore, then Manila. Tapos dinagdag ko na din yung Cebu, which is yung nangyari sa Cebu is pahinga na lang, tapos sobrang lakas pa ng bagyo nung panahon na yun. Okay, so focus na tayo sa paggawa ng itinerary. Mas maganda gumagawa kayo ng Google Sheet file. Para sa akin, ito yung the best, yung Google Sheet file. Kukuha lang kayo ng template, tapos i-customize nyo na lang ng naayon dun sa gusto nyo makita sa isang table. Para mapunta kayo dun sa template na pinagkuhaan ko, yung reference, is i-open nyo lang yung Google Sheet. Tapos i-tap nyo yung plus dun sa lower right ng screen nyo. Tapos i-tap mo yung choose template. Tapos hanapin mo na to, travel planner. Yan muna yung magiging itsura niyan. Medyo blanco pa, so i-fill out mo na lang yung mga flight details, itinerary. Pero ako kasi, nag-customize ako. So ito na yung lumabas. So ito na yung naging final itinerary list ko. So dito sa flight, nilagay ko na lahat ng flight details ko dyan. Tapos kaya naka-blue yung dun sa Emirates EK 826 kasi pag tap nyan, magbubukas na dyan yung file. So para kunwari magbubuk na pagkakausapin nyo yung check-in counter, itatap ko na lang yan para maipakita ko na kagad yung booking details ko. Tapos, ayan, kung kailan aalis, kung kailan dadating, pati yung e-travel ng Thailand, nilagay ko na rito sa mga notes. Kasi yan yung mga isa sa mga documents na kailangan natin i-prepare bago tayo mapunta sa next destination. Yan yung mga bagay na nilalagay ko sa notes. Pagdating nga pala sa paggawa ng e-travel ng Thailand, ingat lang kayo kasi baka mamaya magoyo kayo ng link sa taas. Ang dapat na pinupuntahan nyo is yung TDAC, which is itong nasa ilalim. So dito kasi wala kang babayaran man talaga sa e-travel dapat. Pero dito sa taas, para ewan kong legit website pero fake, mako-consider ko na fake website siya kasi naniningil. So tingin ko marami rin mabibiktima dyan, lalo na pag nagmamadali, tas makikita na may babayaran dyan. Just imagine, libre lang naman yung paggawa ng e-travel, pero dito, pag nag-goyo ka, $20 for fast, tapos kung nagmamadali ka, ultra premium, mapapabayad ka na lang ng $50. Kaya dapat talaga research na mabuti bago pumunta sa isang lugar, kasi para may iwasan natin yung mabibiktima ng mga simple na ganyang kalakaran. Anyway, so maliban sa flights, yung mga flight details, location, so sineset ko na para pandagdag na rin ng information dito sa table na gagawin mo rin. Okay, so ito naman yung sa hotel, so 1 night dito, kung kailan yung arrival, tapos ayan, kung ano ba yung status, nabook mo na ba, nabayaran mo na, so ganyan, anong klase ng room, magkano, plus location ng hotel. Yan, pagdating sa location ng hotel, ako kasi nilalagay ko as link para pag tap is dediretso na kagad doon sa location ng hotel mismo. So kunwari pagdating mo sa Bangkok Airport, i-open mo lang yung link para alam mo kung saan ipipin doon sa Grab. Okay, so dito naman sa pinaka-itinerary, actually hindi ko na ginawa to, bali kinuha ko na yan doon sa AI. Ako kasi ang ginagamit kong AI is yung Copilot, pero sinusuportahan ko siya ng Gemini app. Ang pinaka-diskarte na ginawa ko para magawa ko yung mga itinerary, actually ang dami nito,
is nilalagay ko yung mga complete flight information ko. Tapos magse-set ako ng mga conditions. Kunwari, gagawa ka ng itinerary, dapat i-consider mo na 3 hours before flight, dapat nasa airport na ako. I-consider mo rin yung traffic, pati yung pagkuha ng luggage, yung delay sa immigration if ever. So lahat ng yun pinapakonsider ko sa kanya. Pati yung time ng check-in and check-out ng airport. So nilalagay ko na rin sa kanya yun para pag nag-set siya ng itinerary sa bawat location na pupuntahan ko is maayos. Pati dun sa mga location na isa-set niya, nagsiset din ako ng condition. Kunyari, gusto ko scenic yung mga pupuntahan ko, focus sa temples, arts, museums, so yung mga ganyan. Kaya maganda rin magpakilala ko dun sa AI na gagamitin mo. Ako, ang ginamit ko ay yung Copilot. Ang dami ko na information tungkol sa akin na binigay ko na sa kanya para once na may mga tanong ako, especially katulad nito, alam na niya yung mga gusto kong mangyari. So far, yung mga bansa na napuntahan ko, which is yung Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Singapore, Malaysia, ang top 1 ko ngayon para sa akin talaga is yung Laos. 3 yung city niyan, tapos iba-iba yung kultura niya, iba-iba yung makikita mo, and very scenic. Tapos ang maganda pa, hindi masyado maraming tao. Mas ma-enjoy mo siya kung marunong kang magmotor. Yun talaga yung magki-kick in sa memory mo pag nakapagmotor ka, and ma-enjoy mo ng todo yung Vang Vieng. Yung Vientiane kasi parang more on city siya. Yung Vang Vieng is more on nature naman. Andun yung air balloon, paragliding, tapos very scenic pati yung hotel. Yun talaga yung best. Tapos yung Luang Prabang naman ng Laos is vintage. Para siyang vegan. Yung sa vegan kasi isang street lang, pero yung Luang Prabang parang isang syudad yung vintage. Ang napapansin ko lang, walang masyadong Pinoy, puro mga puti nandun. Anyway, balik na tayo sa itinerary. So ganun lang din. Kung mapapansin mo, kung ipopost mo tas pag-aaralan mo kung ano yung mga naka-input dito, kunyari nag-arrive ako ng 9. So 9 nag-arrive sa station, tapos 9 to 11:30 AM immigration. So ina-expect niya na nasa Amari, Vientiane na ako ng bandang 11:30 hanggang 2 PM. So nire-recommend niya na i-drop off ko na lang muna yung gamit ko doon habang hinihintay yung check-in time. Pero subukan na rin mag-request ng early check-in kung papayag. Tapos ayun. So kung saan na niya ako nire-recommend pumunta, which is ayun, karamihan naman is nasusunod. Tapos ayan, kung mapapansin mo, kinonsider niya yung mga time na kanya mga delay dun sa paggawa niya na itinerary. So lahat ng mga to hindi ko ginawa yan. So ayun, nyari yan, scenic. Yan yung isa sa mga request ko, more on temple, art, museums, nature. So yan yung mga yun yung ni-request ko sa kanya. Pati yung pag-rent ng bike, so ni-request ko rin sa kanya na in case na pwede ako mag-rent ng bike, ipasok mo sa itinerary ko kung kailan ako pwede mag-rent.